ulitin natin ha. Yung iba sa kanila, peke. Yung iba sa kanila, walang kredibilidad. Mm. Pero puntahan ngayon natin yung kwentuhan tungkol diyan. Kasi syempre, wag naman tayo masyadong biased. Bigyan naman natin ng chance. O, konting chance na makapalag. Ayan. So, ito sabi. Ex-Marines confirm Gutesas alleged cash delivery. Ayan. Sabi, si Orly Gutesa daw, nagsasabi ng katotohanan. Buti pa si itong 18 Marines na to, no? Pinapatunayan yung sinasabi ni Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, nagtago na. Diba? Buti ba itong mga tao na to, bilib na bilib sa sinabi ni Orly Gutesa, pero si Gutesa mismo, na naglabas sa testimonya, wala na, nagtatago na. Ikaw ba naman? Baka ma-perjury ka yari ka doon. Diba? Baka ma-perjury ka di tapos ang boxing. Baka mamaya, diba, kasuhan siya bigla. Baka naman sinabayaran na. Baka nabayaran na, baka pinagtatago na ni ng mga kampon ni Duterte, mga kampon ni Satanas. Ganun na nangyari doon. Baka kasi pinagtatago na. Syempre, naisilbi na niya yung kanyang punto, or na nangyari na yung kanyang tawag dito, or ginagawa na niya yung kanyang role dito sa Zarzuela na to, kumbaga. So, move on na. Oo. Ito ngayon ang balita. So, kagahapon, ito yung balita, sabog na sabog yung balita. 18 Marines ang nagpatunay sa sinasabi ni Orly Gutesa. Ayan. Mga kababayan, pumutok ang balita ngayon. Kaninang umaga. 4 sa 18, never naging Marines. Sabi ng Philippine Navy. Diyos ko, fake it till you make it, guys. Fake it till you make it. Tapos itong malala. Do the math, ha? So, 4 sa kanila peke. 4 ang peke, ha? Ito pa. Hindi lang dun. Hindi lang sa 4 na peke. Ito pang malulupit. Apparently, according doon sa ating mga Marines, naglabas sila ng statement reiterating our time-honored Marine ethos and our unquestioned and strong esprit de corps. Yan. An individual who was discharged without honor could not claim the adage, once a Marine, always a Marine. Ay, Diyos ko, ang bigat ng binitawan ng ating 37 commandant, guys. Kapag daw ikaw ay dishonorably discharged, hindi ka na Marine. Sorry ka, dishonorably discharged ka. Wala nang kwenta yung training mo, wala nang kwenta lahat ng accomplishment mo. Dahil dishonorably discharged ka, burado ka na sa history ng Marines. Wala na. Oo. It is unfortunate, at ito ngayon mga kababayan, it is unfortunate that in the recent press con called by a private lawyer, 3 retired Marines involved themselves. Ibig sabihin mga kababayan, ito. This is what we can surmise. So, 18, di ba? 18. 4 doon peke. 4 doon sa 18 na Marines ay peke. Okay. Malinaw so far. So, ilan na lang? 14. Sa 14, mga babayan, 3 doon ang lehitimong naging Marino. Lehitimong Marines at nakapag-retire ng maayos. Okay. Malinaw, ha? Kasi sabi nila, 3 retired Marines involved themselves. Ibig sabihin, mga kababayan, sa 18, 3 ang retired. 3 ang nakapag-retire. Natapos nila yung term nila or yung kanilang whatever you call it, tour of duty, whatever you call it. 3 doon out of the 18 ay mga Marine retirees. Okay. Walang question doon. So meron ka ng 15. 'Di ba? Meron kang 15. Sa 15 mo, mga kababayan, 4 doon, 4 ang nagpapanggap na Marine. So may natitira ka pa na 11. May natitira ka pang 11. Okay. Yung 11, mga dishonorably discharged. Mga may atraso. Mga may atraso sa AFP, kaya tinanggal. Ngayon, mga kababayan,
tatanungin ko kayo. Hmm, tatanungin ko kayo. Wala akong pakialam kung DDS ka or loyalista ka or whatever political belief you have. Kung sa 18, tatlo lang ang naging marino. Yung 4, pineke, at yung 11, ayan, maganda ang pagkakasabi ni Heartbreaker, oh. Saktong-sakto. Oo. Yung 11 ay scalawag. Paniniwala ka mo ba yung mga sinasabi nila? Di ba? Mga kababayan, common sense na lang. Common sense na lang, mga kababayan. Di ba? Common sense na lang. Sa 18, tatlo lang ang retirees. Ibig sabihin sila lang ang nakatapos ng umabot hanggang retirement. Tatlo lang. Yung 11, dishonorably discharged. Whatever their offense were, tinanggal sila. Tinanggal sila sa AFP. For whatever reason. Dishonorably discharged. Yun po ang sinasabi ng ating 37 commandant na kapag ikaw ay dishonorably discharged or discharged without honor, di pa nababasa nyo naman sa gilid sa ating first paragraph, makikita nyo, once an individual who was discharged without honor, ibig sabihin, walang hiya ka, pinalayas ka sa AFP. Sa sobrang kawalang hiyaan mo, pinalayas ka sa AFP. Maniniwala ka ba dun? Panghahawakan mo ba ang salita nila bilang katotohanan? Di ba ang common sense, mga kababayan? Ang common sense will dictate, hihingi ka pa ng mas malinaw na ebidensya. Kung ikaw ay DDS, syempre tanga ka. Kung DDS, kaagatin mo agad yun. Bakit? Anti-Marcos yung naratibo, kaagatin mo agad yun. Matik. No questions asked. Kagat na agad, kasama bagang. Kaagatin mo yung kalokohan na yun. Kung DDS ka. Diba? Kung DDS ka. Pero kung hindi ka DDS, medyo may utak ka, nakakapag-isip ka na malinaw, hindi ka brainwash ni Rodrigo Duterte, nakakapag-isip ka na maayos, di ba? Papaniwala ko bang ganun salitaan? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Alam niyo, nakakatawa pa, kanina pinakinggan ko yung interview ni Mike Defensor. Tinanong siya kung bakit hindi raw isinama yung mga testimonya nitong mga 18 ito sa impeachment complaint. Hindi niya sinagot ng rekta eh. Ang sinagot lang niya nung panahon na yun is tawag dito, ang sinagot lang niya sa question na yun ay nung nag-file do kasi sa na impeachment, binubuo pa raw yung kanilang affidavit. Alam niyo, that doesn't make sense. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kasi mga kababayan, itong si Mike Defensor, if I'm not mistaken, last year, nung sumabog si Orly Gutesa, sinabi na rin niya na marami dong lalabas na susunod. Marami dong lalabas na susunod na mga member daw ng Marines, Philippine Marines, at aamin daw sa kanilang pagsuporta sa katiwalian sa flood control scam. So, ibig sabihin, matagal na silang nandyan. Matagal na silang nandyan. Pero bakit ngayon lang sila inactivate? Diba? Mapapatanong ka eh. Bakit ngayon lang? At ang nakakatawa pa dito, mga kababayan, na-mention ko na rin ito kagabi, inactivate sila after the impeachment complaint. Diba? Nagkaya siya ibig ko sabihin, inactivate sila after ng impeachment complaint, inactivate sila after ng Blue Ribbon. Mga kababayan, ilang linggo na balita yung Blue Ribbon Committee na magsasara na. Mag-iisang hearing na lang. Hindi pa rin sila lumabas. Lumabas na yung report ng Blue Ribbon Committee ng Senado ni Ping Lacson. Hindi pa rin sila lumalabas. Lumabas sila, mga kababayan, nung panahon na si Rodrigo Duterte ay magko-confirmation of charges na. And interestingly enough, mga kababayan, yung kanilang kwento includes a member of the ICC. Na parang sinasabi nila na
binayaran lang ng $2 million kasi yung ICC. Kaya nila nididite si Rodrigo Duterte. How convenient, no? How convenient how convenient it is, mga kababayan, na ngayong na meron ng confirmation of charges, all of a sudden, may lalabas na ganito. It can operate in two ways. First is as a diversionary tactic kasi pinag-uusapan niya si Rodrigo Duterte sa dahig. At habang nagsasalita, kung napansin nyo, habang nagsasalita ang mga prosecutors, talagang dinidiin nila si Rodrigo Duterte bilang tawag dito, perpetrator. Indirect perpetrator ng war on drugs. Di ko lang alam kung bakit they don't want to call him the mastermind. Pero kasi base sa mga kwento na mga sinasabi nila nitong ICC, lumalabas itong si what's his name, si Digong ang lumalabas na mastermind. Pero hindi na tinatawag na mastermind. Indirect perpetrator daw, sabi. Indirect perpetrator. So, perfect traitor. Sabi ni Seven Crescent, perfect traitor daw. So, it's weird. It's weird na kung yung impeachment kasi, mga kababayan, that is a serious proceeding. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung itong mga 18 Marines na to matatamaan sila ng impeachment sa PBBM impeachment, tapos na ang boxing, hanggang doon na lang yun. Or baka hindi pa kasi tapos yung shooting. O most probably hindi pa kasi tapos yung script. Hindi pa tapos yung script, kaya di ba? Kaya ganun. Kaya nag-iintay pa sila. Nag-iintay pa sila ng 2026. So, salita na po ang ating Philippine Marines. At ito po malala. Ito pa sabi rin kanina ng ating Philippine Marines. Okay, based on records, 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps, a type of unit under the Navy. Majority of the individuals were discharged dishonorably from the service, while the others were able to retire in good standing. Yan ang sinasabi. Kaya kanina, mga kababayan, sinasabi natin, binilang natin lahat, di ba? So may 4 na fake, nagpapanggap na Marines, tapos meron kang 3 na retiree. So, ano mangyayari doon sa 11? Automatic, sila na yung mga nabayaran. Well, actually, feeling ko lahat naman sila nabayaran. Pero, syempre, yung 11, baka mas may involvement sila, or mas may interest sila doon sa bayad. We don't know. Hindi naman sila kilala. Pero sana, over the course of the investigation, malaman natin ang tunay na kwento dyan. At, ayun, as far as that is concerned, ginamit ngayon ni Aimee. Ginagamit niya ngayon tong 18 Marines na to, magpa-Senate hearing daw. Oo. Kaso, mga kababayan, merong sagot si Senator Ping Lacson. Pakinggan natin. Administrasyon ang nakikitang anggulo ni Senador Ping Lacson sa paglitaw ng mga nagpakilalang dating Marines. Questionable para kay Lacson ang mga aligasyon sa umano'y male-maletang pera na sumabay sa EDSA People Power Anniversary at pagdinig ng kaso ni FPRRD sa ICC. Narito ang agenda report ni Hanati. Mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na Ayun na nga ba? Questionable ang timing ng paglalantad ng mga umano'y dating Marino sa cash deliveries kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Para yan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Tila may attempt daw ng destabilization efforts, lalo na't bisperas ng EDSA People Power Anniversary lumantad ang mga ito. Sa Club Filipino isinagawa ang presko ng mga umano'y dating Marino kahapon, ang venue ng inauguration ni dating Pangulong Cory Aquino sa kasagsagan ng People Power Revolution. Pero tila hindi naman daw epektibo ang naging destabilization effort na ito. Nagsasagawa ngayon ng sariling investigasyon si Lacson pagdating sa credibility ng impormasyong inilantad ng 18 ex-Marines na dati umanong mga tao ni resigned Congressman Zaldico. May initial information daw na ang ilan sa kanila ay dishonorably discharged, samantalang ang iba... By the way, mga kababayan, kung mapapansin nyo kahapon, di ba may mga pictures daw ng mga mali-maleta, etc. Kung mababasa nyo yung affidavit, wala naman sila ibang minention na employer maliban kay Zaldico. Tapos ito nga napansin ko kahapon doon sa affidavit. Parang yung mga pangalan doon na minention, parang siningit na lang. Tapos di ba nagpakita sila ng mga maraming maleta, etc. Alam niyo, mga kababayan, agree ako na it is a delivery.
Posible home delivery yun, mga kababayan. Pero hindi sa mga politiko na minention nila. Oo, parang parang mas may sense kung ito ay totoong delivery ng pera. To no other than si Zaldico himself. Oo. Kay Zaldico mismo. Tapos nagsingit lang sila ng pangalan doon para pagmukhain na ito delivery to para kay ganito, delivery to para kay ganyan. Pero mga kababayan, I'm having this gut feel lang naman. I think it is just a feeling that tonight's gonna be a good night. No joke. Oo. Delivery yan. Feeling ko delivery talaga yan pero para kay Zaldico. Para kay Zaldico yan. Ang hirap kasi paniwalaan yung kwento nila eh. Tsaka ang kung titignan mo yung nila, yung testimonya nila, wala silang ibang banggit kundi si Zaldico. Tapos yung ibang pangalan doon na nakalista pa, parang idinagdag lang nila. Dahil syempre, parang naman gamitin itong 18 Marines na to para siraan ng Marcos administration. At yun na nga rin ang sinabi ni Senator Ping Lacson, may nakikita siyang angulo ng destabilization. Iba ay kailan may hindi naging miyembro ng Philippine Navy. Sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Marine on Philippine Navy and Army personnel. Sure, why so? Official information, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO. Pagdating sa mga numerong isiniwalat ng mga umano'y marino na higit 800 billion pesos sa operasyon, kinompute din ito ni Lacson. Higit 70% na raw ito ng total appropriations para sa flood control mula taong 2023 to 2025. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. Posibleng imbestigahan ng Senado ang nasabing claim ng mga dating marino pero bubusisiin pa ng kampo ni Lacson ang mga impormasyon. Isa si Senate President Tito Soto sa mga inakusahang tumanggap ng 5 maletang may pera mula sa kampo ni Hilig-hilig Ko. sa maleta. Maiksi pero mainit ang komento rito ni Soto. Nakakatawa nun, baka hanapin sa akin ng asawa ko yung 5 maleta. Sir, pero may resolution. Pilya talaga to si Tito Sen. Pero tama yung sinabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Tama ho yun. Sobra yung pera. Di ba? Sobra yung pera. Kung ang dineliver nila 800 billion agad. Para kay Zaldico pa lang. Zaldico pa lang yun Paano na yung mga ibang delivery ni Yusek Bernardo? Di ba? Paano yung ibang delivery ni Yusek Bernardo, guys? Kasi kay Yusek Bernardo, meron din siya. May 500 million siya dito, 500 million siya dyan, etc. etc. Oh. So, meron pa yung BGC boys mo, andyan pa yung BGC boys. So, paano yung sa kanila? Diba? Sobra-sobra ngayon. Parang may maling computation nga. Parang may maling computation nga. Ang nakakatawa pa. Pero pag nilabas itong si Baba Bell, sa mga hindi nakakilala kay Baba Bell, yun ang tawag ko kay Aimee. Kasi, diba? Una, kamukha na si Annabelle. Si Annabelle yung horror. Yung kapartner ni Chucky. Hindi, joke. Kamukha na si Annabelle, yung haunted doll. Tapos, yung hugis ng niya, baba niya. Mangga. Baba Bell. Anyway, naglabas pa to si Baba Bell ng parang Matrix, no? Hilig talaga nitong mga DDS sa Matrix. Si Digong ganyan din hilig-hilig sa Matrix, mga causal relationships, etc. etc. Hindi mo naman mapatunayan. My goodness. Hindi mo mapatunayan Ngayon, gusto niya magpa-hearing. Wala nang problema, magpa-hearing. For me, pabor sa akin yun, content sa akin yun. Di ba? For me, pabor sa akin yun, content sa akin yun. Pero, do we really want to waste our time on individuals that was already discredited by the AFP itself? Di ba? Tagalogin natin. Para sa naiintindihan ng mga bobong DDS na nandito sa chatroom. Magkakasaya ba talaga tayo ng oras sa mga individual na pinasinungalingan na ng AFP mismo? Di ba? Ba't pa tayo maniniwala doon? AFP na nga nagsalita Ano sinabi ng AFP? Ang sabi ng AFP, 3 lang ang nakapag-retire ng maayos. Tapos, yung 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Tapos yung natitira, dishonorably discharged. Mga kababayan, obviously, mga sinungaling tong mga to, hindi pa sila matatanggal kung napakahusay at napakabait nilang lahat.
Kung kasing puro sila ng Panginoon, di ba? Di naman siguro sila matatanggal. Kaso hindi, natanggal sila. For all intents and purposes, hindi natin alam kung bakit sila dishonorably discharged. Pero, I mean, hindi, natanggal sila hindi dahil sa maliliit na bagay. Natanggal sila dahil may ginawa silang malaking kabalbalan. So, ewan ko lang. Kaya ang hirap agatin eh. Kaya ang hirap po agatin, mga babayan. Di ba? Ang kaya hirap paniwalaan. Mga walang kredibilidad. AFP na nga ang nagsalita eh. Mag-iimbestiga ka pa, mag-aaksaya ka na naman ng pera ng taong bayan sa hearing para lamang pag-usapan ng isang bagay na diniscredit na nga ng AFP. Para saan pa? Para makapag-grandstand na naman itong si Bababel? Masabi na naman niya ang kanyang pagmamahal kay Rodrigo Duterte? Masabi na naman niya na utusan lang siya o tawag dito? Meron pa siyang bagong statement kanina. Sabi niya, willing daw siyang tumakbo, tumayo, lumuhod, umupo, etc. etc. Kasama ni Sara Duterte. What the F? Mga kababayan, I've never seen a Marcos beg for attention like Amy Marcos did.